good day and welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagang balita sa buwan ng Hulyo. Gusto ko lang din kamustahin kayo, mga bilang nakasama ko kayo kanina pa sa init. Tapos ngayon, inabutan na tayo ng ulan. Tapos ngayon, ambon-ambon, gabi na. Pero parang natulala tayong lahat sa nangyari, kaya nandito pa rin tayo sa tapat ng ABS-CBN. Sa dami ng gusto kong sabihin, hindi ko alam kung anong uunahin ko. Sa dami ng nararamdaman ko ngayon, hindi ko alam kung paano isisigaw. Pero alam ko lang, ito yung panahon para hindi tayo manahimik. Ito yung panahon na hindi tayo dapat magwatak-watak. Ipakita natin kung anong relevance ng industriya na to, na hindi lang tayo basta entertainment na gumagawa ng mga TikTok o gumagawa ng mga kung anong pang-entertain. May relevance tayo. Pakita natin kung anong epekto pag nagkaisa ang mga taga-industriya, taga-news, taga-OPM, mga artista, kung ano man, part ng entertainment industry. Nakikiusap po ako. Now is the time. Gamitin natin yung boses natin sa tama. Naniniwala rin ako na ang isang kumpanya na may magandang hangarin para makatulong sa ating mga kababayan, lalo na sa gitna ng isang pandemya, ay kailangan na kailangan natin. Hindi ko man naiintindihan kung bakit tayo umabot sa ganitong sitwasyon, kung bakit sa testimonya ng mga ilang ahensya ng government natin na sinabi na walang nilabas na batas ng ABS-CBN. At sa mga sinabi ng mga boses ng ABS-CBN na kung meron mang pagkakamali kayo nakikita, willing po kaming magbago. Pero nakakuha pa rin po kami ng napakaraming boto against ABS-CBN. Ang boto po ito ay hindi po ito laban sa mga Lopezes. Hindi lang po ito tungkol sa mga Lopez. Tungkol po ito sa lahat po ng mga empleyado ng ABS-CBN. Sa lahat po ng nakikinabang sa ABS-CBN, hindi man ho nagtatrabaho sa ABS, mga nagtitinda ho sa kantin, yung mga suppliers po, hindi lang po ito laban ng 11,000 na empleyado. Ginanganak ako nung panahon ng martial law. At lagi ko nakikita sa mga balita noon na never again. Nakikita ko, nababasa ko sa history books. Lumaki ako na nababasa ko. Ewan ko lang po ngayon sa ganitong generation. Pero wag po sana natin hayaan na dito na lang po matatapos ang ABS-CBN. Kailangan po natin ng isa't isa. Kailangan po natin magkaisa. Dahil hindi lang po ito laban ng mga kumpanya. Buhay po ng mga tao ang nakasalalay dito. Mga tao na may mga binabayaran, may mga hinuhulugan, may mga pinapagamot, may mga tao na pinag-aaral, binubuhay ng ibang pamilya. Yun lamang po. Nagdadasal ako na sa lahat ng mga kasamahan ko sa ABS-CBN na makatulog ng maayos ngayong gabi. Dahil naiintindihan ko kung ano yung pinagdadaanan, siguro nararamdaman. Dahil kahit ako, parang hindi ko rin alam kung paano ko i-explain yung sarili ko. Pero yung nakikiusap lang ako na magkaisa tayo. Paramdam natin kung ano ang kayang magawa ng industriyang ito, pagtulong-tulong, pagsama-sama. Yun lamang po. Maraming salamat, Ms. A. Dapat the government should have complete control of the country.
Dapat yung government talaga, dapat walang kinikilala, maliit or malaki, mayaman or mahirap. Kung batas ay batas talaga, dapat masusunod. So, yun lang sa akin. Walang exemption. Walang exemption. Para pantay-pantay tayong lahat. Aanin pa yung gobyerno kung ang gobyerno natin ay mahina, na kayang-kaya palang bilihin ng mga mayayaman, kayang-kaya palang takutin ng mayayaman, bantay ka. Tapos ng termino mo, upakan ka namin, bantay ka. Kapag ang anak mo tatakbo ng ganito, ganon, pag nandiyan kami, upakan namin. Pag matakot ng ganon ang gobyerno natin, dapat wala siyang business joining the government. Dapat makita niya na talagang fair siya. Pasensya na. Di-violate mo yung batas. You have to suffer. Batas is batas. Without fear or favor. So pag nakita ng mga foreign investor yan, maganda pala implementation ng batas sa Pilipinas. Without fear or favor. So, mag-invest tayo doon. Pwede rin gano'n. Pero on the other hand, nga sabi ko, yung kabila naman, pagtingin, masyadong kinikitil ng gobyerno yung freedom of the press doon. Huwag tayo mag-invest doon. Gano'n din ang nangyari. Kayo ba? Magandang araw po, ako po si Banat Bay. Gusto ko lamang pumpunahin itong mga bugok na mga kabataan na kesyo tinatakwil nila yung mga magulang nila dahil sinuportahan yung pagpapatalsik sa ABS-CBN. Sandali lang. Ang tawag ho diyang kahipokritohan. Bakit? Paano nyo mamahalin yung kapamilya ninyo? Kung yung sarili ninyong pamilya hindi nyo kayang mahalin. Naalala ko tuloy yung mga NPA na umakyat dyan sa bundok. Yung mga aktivista na tinakwil yung kanilang mga pamilya dahil lang sa sulsul ng mga komunista nilang kaibigan. Mga gago pala talaga kayo. Paano nyo mamahalin ng bayan nyo kung yung sariling pamilya niyo hindi nyo kayang mahalin? Ang tawag diyang kahipokritohan. Tapos gagamitin nyo pa Diyos. Ang linaw-linaw po, sinabi po sa Biblia yan. Galangin mo iyong magulang. Kung hindi mo kaya itong mahalin, paano mo mamahalin yung ibang tao? Kalokohan ho yan. Kaya kayong mga bata, tandaan nyo ito Kung hindi nyo kayang mahalin ng mga magulang ninyo, babalik sa inyo yan. Pag kayo nagkaroon ng anak, hindi rin kayo mamahalin at itatakwil din kayo. Ako po si Banat Bay. Babantayan ko kayo, hinayupa kayo. The late Chief Justice Corona. Kaya lang siya pina-impeach si Noynoy. Kasi nga, siya yung nagpalabas ng decision tungkol dun sa Hacienda Luisita na ang naging decision doon ay dapat ipamigay yung mga lupain ng Hacienda Luisita doon sa mga farmers. Kasi nga, yun ang kondisyon kung bakit sila binigyan ng loan doon sa pagbili ng asukarera. Kasi ano yan sugar mill yun Tapos sa paligid ng sugar mill na yun, nandoon yung mga lupain na pinagtataniman ng mga tubo ng mga farmers ng sa Hacienda Luisita. Ang naging kondisyon doon, after 10 years, ay kailangang ipamahagi nila yung mga lupa doon sa mga farmers kasi bahagi yon ng land reform na ginawa ni Presidente Marcos. Kaya dapat ipamigay nila yun. Ayaw pumayag ni Noynoy. Pero isinulong pa rin ni Chief Justice Corona na yung mga lupain ay kailangan ipamigay sa mga magsasaka. No? Kaya doon siya nagalit. Kaya pina-impeach niya si Corona. Sinuhulan niya yung mga congressman at mga senador para i-convict si Chief Justice Corona kahit na walang kasalanan. Ipaalala lang natin kung sino yung mga hindi tumanggap ng suhol. Ang hindi lang tumanggap ng suhol ay 3 lamang. Si Bongbong Marcos, si Miriam Defensor Santiago at saka si Joker Arroyo. Lahat tumanggap sila ng suhol. Hindi naman sa akin ang galing ni di ba? Inamin na nga ni Jingo Estrada, Tsaka ni late Miriam, Senator Miriam. Santiago. At saka si nagsabi. Kaya nga, mga katropa, yung mga estilo ng mga dilawan na yan, talagang ang gusto kasi nila, kung ano maisipan nila, dapat yun na. Kung anong gusto nila, dapat masunod. Kahit na baliko, kahit na labag sa batas. No? Ganyan yung mga hayop na yan Tsaka tingnan mo naman, di ba, nagkaroon ng problema ang pag-apply ng ABS-CBN. Kasi nga, si Noynoy nagkaroon ng problema sa kanila nung... Wag na natin, away ng dalawang autistic nun Kaya ganun Kaya, wag nating pag-alaman yan. Ang anuhin natin, kaya hindi binigay ang prangkisa ng committee
Kasi nakita nila ang dami-daming paglalabag sa batas ang ginawa ng ABS-CBN. Napakarami nilang mga violations, napakarami nilang mga tinatago. In fact, kahit yung titulo ng lupa nila, hindi na nila prove na kanila yon, no? At yung sinasabi nila na arbitral award ng PCGG na ibinibigay sa kanila yung istasyon, hindi rin nila maipakita. No? At yung kanilang mga labor violations, yung sinasabi nila na wala namang violation, putang ina yung hindot nyo, walang violation, katakot yung lumabas doon. Nagbabayad doon ng tax, kulang nga lang. Kulang yung tax. Ang tawag na talaga to tax evasion na. Pero para sabihin nyo na walang kasalanan, ito lang masasabi ko sa inyo yung mga nagsasabi ng walang sa kayo, pinakabobo at pinakatanga ng mga Pilipino. Isipin nyo sasabihin nyo, wala namang kasalanan, no? Utang ina nyo, walang kasalanan, katakot-takot yung lumabas sa kasalanan nila ro. No? Wala doon ang patunayan. Gusto nyo mag-rally-rally kayo? Sige, gusto ko yan. Magsipag-rally kayo ng mga putang ina nyo para makita natin na konti lang kayo. No? Kung konti lang naman talaga kayo tapos sabihin mag-rally kayo, mag-people's power kayo. Sige nga, gusto kayo mag-people's power kayo. Para mapahiya kayo ng mga putang ina nyo. Para mapahiya kayo, malaman nyo, wala kayong kakampi sa mga sambayan ng Pilipino, kundi kayo lang, na mga tanga kayo at mga bobo kayo, mga stupido kayo, na mga animal kayo, ng mga putang ina yung mga hindot kayo. Okay. So... Napaka-bobo. People's initiative. Ha? At tapos sasabihin nyo, laban natin ito. Putang ina nyo, laban nyo lang yan, mga gago kayo, mga bobo kayo. Ba't nyo kayo idadamay? No? Sasabihin nyo, para sa Pilipinas, ito ba? Sa inyo lang yan, ang mga tanginan nyo, mga hindi kayo. Sasabihin nyo, laban namin yan. Pwede ba? Parang yung pakialam ng mga Pilipino dyan. Parang nung EDSA Revolution. Ba't ano ba pakinabang namin siya? Kami, namimigay ba kayo ng pera ng mga tanginan yung mga hindot kayo? Parang yung EDSA Revolution nga sabi, sa Luzon lang nangyari, pero ang Visayas at ang Mindanao. Wala naman. Pro-Marcos yan. Kasi, yung EDSA 1, nakialam lang doon ng Amerika. Nakialam doon ang CIA. Kaya lamang naging matagumpay yun. Kasi kanilang itinaka si Marcos. Dahil sa totoo lang, iilan lang naman ang tao sa EDSA no, dahil mas marami yung mga sasakyan. Iilan lang sila doon. Hindi yun nagre-represent ang buong bansa. O ano nangyari ngayon? After EDSA 1, wala. Hirap ang inabot natin. Tayo ngayon ang pinaka-backward dito sa Asia. Tayo ang mahina na bansa. Tayo ang pinakamahirap na bansa dahil yan sa kagagawa ng EDSA 1 na yan. Dati sana, mayaman tayo no? Dapat sana tayo ang nangunguna dito sa Southeast Asia. Pero ang nangyari, magmula nung kanilang pinatalsik si Presidente Marcos at inupo yung boba, napakatanga na Cory Aquino na walang nalalaman, ang nangyari sa atin, lahat ng mga public utilities pinamigay. Lahat ng mga negosyo ng mga malalaki, binigay sa mga kamag-anak at kaibigan na pagsamantalahan talaga ang mga Pilipino. Tapos, lahat ng plano na maganda, nawala, no? Lahat ng mga plano ng Presidente Marcos. Tapos, ang nakakainis pa doon, yung kagaya na lang nung, yung LRT. Dapat yan, isipin nyo ha, dito sa Southeast Asia, unang-una tayo nagkaroon yan. At ang ginawa ni Presidente Marcos yan, 7 routes of LRT ang lalagyan kasi nga nakikita niya na within 10 years from 1985, magkakaroon ng matinding traffic. Kasi at that time, 6 million pa lang ang tao sa National Capital Region, no? Sa Metro Manila. Ngayon, ilan na ngayon? More than 22 million na ang tao dito sa Metro Manila. Kaya nga, foresee ni Presidente Marcos na magkakaroon ng matinding problema sa public transport. Kaya nga doon, plinano niya yung 7 LRT. Kaya nga yung LRT 1 na itayo niya agad. At kasunod na sa aming iba, kung hindi lang siya pinatalsik nitong mga putang inang EDSA 1 na itong mga putang inang Aquino na ito. No? Peking hero, peking santa. At ngayon binola, niloko, brainwash, in-indoctrinate ang mga Pilipino. Dahil airport, ilalagay Aquino. No? Highway, ilalagay Aquino. Yung pera, Aquino. Lahat na lang Aquino. Ang purpose nila dyan ay upang i-brainwash at i-indoctrinate ang mga Pilipino. Di mo araw-araw nakikita mo sa airport, sa pera, sa highway, sa hospital, sa eskwelahan. Isipin mo, makikita mo palagi Aquino. Kaya ang nangyari, nagkaroon sila ng advantage. Kita nyo, si Noynoy nanalo kahit na utak aso.
No? Kasi Aquino, porkit anak ni Ninoy, binoto na, bobo, tanga, autistic, loko-loko, gago, stupido, tanga. Incompetent. Incompetent. Kaya ano-ano kalukuhan na nangyari nung time niya. Kasi nga, tanga, bobo, walang utak. No? Kaya, dahil dyan, isipin nyo, naloko tayo mga Pilipino. Naloko tayo sa pagbe-brainwash ng mga Aquino. At ang unang-unang may kagagawan din yan, yung ABS-CBN. Kasi pinalabas nila na si Marcos masama. Tapos si Ninoy, yung putang inang hindot na komunista na si Ninoy, yun daw ay hero. Nahatulan nga ng kamatayan yung hayop na yun di ba? Komunista yung putang inang yun Bakit sasabihin nyo, hero? Ano kayo, ha? Puro kayo mahilo. Puro panluloko ginawa niyo sa Pilipinas. Kaya tayo nagkanda hirap-hirap ng ganito. Kaya yung lintek na ABCC, magsipag-rally kayo ng mga putang ina nyo para malaman nyo kung gaano kayo kakonti. No? Pag hindi kayo nag-rally, tang-ina nyong hindot kayo. Pag hindi kayo sig-rally, putang ina nyo, mga wala kayong bayag. Sige, magsipag-rally kayo ng mga putang ina nyo. Sino ba naglilid sa inyo? Mga artista? Ha? Hindi, mga komunista. Mga laos. Mga komunista. Yung mga artista dyan naghihikayat ng rally-rally dahil kasi wala kayo. Di madali, di ba? Puta kayo. Dahil dati naman kayo puta, di ba? Ay. At saka yung mga ibang artista dyan, magpatsupa kayo sa dati. Dati naman kayo mga callboy na maputang ina nyo. Dami nyo kaloko, dami nyo mga... Okay. So, yung meron akong nabasa na article ng Los Angeles Times nung bandang 1980s, na di ba ngayon sinasabi nila na press freedom, death knell of democracy, suppression of democracy. How come na nung 1987, I think, basta legit yan na article galing ng Los Angeles Times. Si Cory Aquino, nagpasara ng kasi mga opposition. Siya nga yung diktador Siya nga yung nagpasara ng tatlong station na ang dahilan lamang kasi opposition. Siya ang nagpapasuppress ng democracy. Ang dami yung kabaliktaran. Nagsirahin na kayo ng tangina nyo para makita natin, magkasubukan na. No? Ang isang maganda niyan, dahil siyempre gusto nilang siraan si Presidente Duterte. Pag nag-rally kayo, may maghahagis ng granada ng mga komunista para guguluhin na naman nilang sige, magkandamatay na kayo ng mga putang ina nyo. Gagawin na naman nila yung ginawa nila kay Presidente Marcos dati. Na guguluhin nila. Pag may nag-rally, pasasabugan nila ng granada. Sila din naman. Sila rin nagpasabog nun, yung mga komunista. Tapos isisisi nila kay Duterte. Pero kung ganun pa man, di okay. Patayin na nila kayong lahat kung gusto nila. Okay, sige. Talaga ng ulo. Magsirali kayo. Pag hindi kayo nagsipag-rally, mga putang ina nyo Mag-rally kayo Magtang ina nyo kayo. Okay. Bye-bye.